From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing.
to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow you. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is light, lead me in the way everlasting. Don't ever stop, don't ever stop. You alone I will seek with all my heart. Set my eyes and my mind upon your word. Jesus, you are the way, you are the way, and I will follow. You are the way, the only way, and I will follow. Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is light, lead me
count on one thing. The same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. And yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will. I count on one thing. The same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will. And I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. But nothing can stand against. And I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. But nothing can stand against. And I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. That nothing can stand against. And I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. That nothing can stand against. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will for all my days. Yes, I will. Aming Ama, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa iyong kadakilaan at katapatan sa aming mga buhay. Patuloy po namin hinihiling ang pagsama ng banal na Espiritu sa araw na ito. Siyasatin mo po ang puso ng bawat isa. Patawarin at pakalinisin po kami sa aming mga kasalanan. Malaya ka pong makakilos at mangusap sa aming mga buhay. Ihanda mo po ang bawat puso namin para sa iyong salita sa araw na ito. Pangunahan at gabayan mo po ang iyong lingkod na gagamitin sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. Panginoon, patuloy na idinadalangin namin ang kagalingan para sa mga may karamdaman. Pawiin mo po anumang takot na nararanasan ng mga tao at ipagkaloob mo po ang kapayapaan mula sa iyo. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito maging ang aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. Sa kasalukuyang nararanasan natin ngayon at ng buong mundo, maraming salamat pa rin sa Diyos dahil tayo po ay buhay, tayo malakas,
at meron tayong kalayaan na mag-aral at makinig ng salita ng Diyos. At ganun din, meron tayong kalayaan na tayo ay sumamba sa ating buhay na Diyos sa pinaglilingkuran. Tunay nga, mabuti ang Diyos. Welcome po ngayon sa ating bagong tema sa buwang April, The Best Days. Ito po yung ating series, umpisa ngayong linggo at ito ay para sa buong buwan, The Best Days. Sa nangyayari at nararanasan natin at ng buong mundo, dumadami ba ang iyong nagiging katanungan? Tulad ng, kaya ko pa ba ito? Meron pa ba kaming kakainin? Hanggang kailan pa ba ito? At ano ba ang mangyayari sa amin? Ngayon po tunghayan natin ang salita po ng Diyos na mula po sa Ebanghelyo ayon kay Mark chapter 11 beginning verse 1 to 11. As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord needs it, and will send it back here shortly.' They went and found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, some people standing there asked, 'What are you doing, untying that colt?' They answered as Jesus had told them to, and the people let them go. When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the field. Those who went ahead and those who followed shouted, 'Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven.' Jesus entered Jerusalem and went into temple courts. He looked around at everything, but since it was already late, he went out to Bethany with the 12. Pinagpala po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang buhay na salita. Dito po, alam natin ang kwento o kasaysayan nito, mga talata na ating binasa. Ito ay ang celebration ng tinatawag nating Palm Sunday o yung palaspas. Pero ano nga ba ang katotohanan sa kwentong ito? Samahan niyo po ako sa ating topic ngayon. Crossroad, the path we should take. Paano ba natin haharapin ang kalagayan natin ngayon? Ano ba ang dapat nating tahakin o lakarin na landas? Ano ba ang dapat nating harapin at lakaran natin na landas? Sa ating kasalukuyang panahon, at anumang mga okasyon o anumang mga sitwasyon, ay kinakailangan meron po tayong dapat na landas sa tinatahak po natin. Dapat ito yung haharapin po natin at dapat ito yung lalakaran po natin. Ang number 1 po ay will of God. Ito ang unang dapat na lakaran po nating landas. Landas na lalakaran natin sa kalooban ng Diyos. Hindi po aksidente ang pagpunta ni Jesus sa Jerusalem. Bagamat doon po ay huhulihin siya, parurusahan at papatayin. At lalong hindi rin tsamba ang iniuutos
ni Jesus doon sa kanyang mga disipulo o sa kanyang mga alagad. Tulad po ng talata sa 2 alagad, ang sabi po doon sa verse 2, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord needs it, and will send it back here shortly." At ang isa pa, na dapat malaman po natin, tayo po ay aatras konti doon po sa mga talatang binasa po natin. Tayo po ay pupunta doon sa Marcos Kapitulo 10, mula po talatang 32. Ito po yung background. Bago sila pumasok sa Jerusalem, nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauna sa kanila sa Jesus. Nangangamba ang mga alagad. At natatakot din yung mga taong sumusunod sa kanya. Doon, sa panahon na sila ay patungo sa Jerusalem, ay ipinukod ni Jesus ang 12 niyang alagad. At doon sinabi ng Panginoon Jesus na pupunta sila sa Jerusalem. Ibig sabihin doon ay habang sila ay naglalakad, hindi pa alam ng mga alagad ng Panginoon kung saan sila pupunta. Basta't sila po ay sumusunod sa ating Panginoon. At noon ibinukod ni Jesus ang 12 ito, doon sinabi sa kanila kung ano ang mangyayari sa Kanya. Sinabi ni Jesus, pupunta tayo ngayon sa Jerusalem, kung saan ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga pinuno ng mga pare at sa mga nagtuturo ng kautusan. Siya ay hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya ay kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit pagdaan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. So doon lamang po nalaman po itong mga alagad kung saan sila pupunta at kung ano ang mangyayari sa Panginoong Jesus. Sa pagkakataong ito, kailangan ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Jesus has to go to Jerusalem. And going to the Jerusalem was a travel of no retreat. Ito po yung paglakbay ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpasok po sa Jerusalem, ang pagpunta niya po sa Jerusalem ay ito po'y lakbay na wala na pong atrasan ito. It is a travel of no surrender. It is a travel of no turning back. Para ba yung ating, nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, na turning back. Pero ito, ang lakbayan ng ating Panginoon, wala na itong atrasan, wala nang balikan. It is a travel of no escape. It is a travel facing death and the hands of those who He has created. Ito po ay pagharap ng ating Panginoong Hesukristo doon sa pagpasok niya sa Jerusalem, pagharap niya ito sa kamatayan sa kamay ng mga taong nilalang niya. Ibig sabihin, Jesus has come to a point of no return. Alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Ngunit patuloy siya. Alam na alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya pagpasok niya sa Jerusalem. Pero nagpatuloy pa rin siya. Bakit kaya? Kasi this is the will of God. Isang bagay pa, kaya masasabi na alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya. Tingnan natin muli yung verse 2. Ito po ay bago pa sila pumasok sa Jerusalem.
may inutusan si Jesus ng dalawang alagad. Ang sabi niya ay magpauna ka, mauna na kayo sa susunod na bayan. Ibig sabihin, hindi pa napupuntahan, mauuna sila doon sa susunod na nayon. At sa pagpasok nila doon, ang sinabi ng Panginoon, makakakita sila doon ng isang bisirong asno na nakatali. At ginawa po ng dalawang alagad nga, sila ay napauna at pagkatapos pagpasok po nila doon sa isang nayon na yon, ay nakita nga nila yung isang bisirong asno na nakatali sa daan. At kanilang kinalagan ito. At sa kanilang, habang nilang kinakalagan ito, meron nga mga tao ang nagtanong sa kanila, bakit niyo kinakalagan iyang bisirong asno na yan? At ang sabi po ng dalawang alagad na ito, ay kung ano yung sinabi ng Panginoon, siyang sinabi rin niya. Kaya sila ay pinayagan at dala po nila yung bisirong asno. Kaya pagdating po nila doon sa ating Panginoong Jesucristo, at doon po ay inilagay, nilagyan, sinapinan yung asno ng balabal at doon po ay sumakay si Jesus. Kaya doon ay pumasok si Jesus sa Jerusalem na nakasakay sa isang bisirong asno. Sa pagpasok niya doon na nakasakay sa bisirong asno, ito po yung katuparan doon sa sinasabi po sa Zacarias, Kapitulo 9, talatang 9, ang nakasaad po doon, O Sion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan. Pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. So dito po, ay tinupad ni Jesus, unang tupad ni Jesus ang nasasaad po dito, maliwanag na ito ay will of God. Ito po yung kalooban ng Panginoon. At yung pagpasok po ng ating Panginoong Jesus doon sa Jerusalem, ay tinawag din na matagumpay na pagpasok. Eka nga sabi niyan ay, it is a triumphal entry. At bakit matagumpay ang pagpasok doon ni Jesus sa Jerusalem? Samantalang, Jesus will be suffering there. Tapos sasabihin matagumpay ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Samantalang po siya ay pahihirapan doon. Jesus will be suffering there. You know why? It is because ito yung pagbubunyi ng ating kaligtasan. Kaya po yung pagpasok ng Panginoon, bakit sila yung nagse-celebrate, dapat sana maunawaan po natin ito sa ating panahon ngayon na kung pinagdiriwang po itong Palm Sunday, itong pagpasok ni Jesus doon sa Jerusalem, ay nawa ito'y maunawaan po natin kung bakit matagumpay, kasi ito po yung pagbubunyi dapat natin na doon sa pagpasok na Jesus ay ito ay para sa kaligtasan. Ito ay pagbubunyi ng pagliligtas ni Jesus sa sangkatauhan. At itong pagsunod and this obedience and love sa will of God, ang naging bunga po nito ay nagkaroon ng tagumpay. And the fruit of the success ay ito po, salvation of mankind. Tagumpay nga. Kaya lang yung bunga ng tagumpay, ito, dapat pinahahalagahan ng sangkatauhan kasi ito yung salvation of mankind. Ngayon, masaya bang na alam mo na kapag pupunta ka sa isang lugar, yung lugar na yon doon ay pahihirapan at papatayin ka? Siyempre hindi. Siguro kung tayo ang nandoon, alam mong mapahirapan ka at papatayin ka, pwedeng hindi ka na pumunta. Kaya hindi masaya. Mahirap talaga yung sitwasyon na yon. Pero bakit nagpatuloy pa rin si Jesus? Sapagkat kalooban iyon ng Diyos. Sabi nga, it is the will of God. Minsan sa buhay, kapag nakikita mo
nalugi ka o kaya mahihirapan ka sa dadaanan mo, iniiwasan mo ang daan. O kaya naman ay nag-shortcut ka lang. Kaya pagdating sa dulo ay hindi masaya, hindi sarap o walang sarap at walang importansya. Hindi katulad po ni Jesus. Jesus walked in every detail, every step, and instruction have been set and said. And the success and purpose have been served. Ano po yung na-serve na success and purpose na serve sa atin? Ito po, we are saved. You and I, tayong lahat, tayo po ay nagaligtas. Kaya lakaran mo ang will of God. Every detail, every step, and every instruction, walang shortcut. Go for the process. Sa kalooban ng Panginoon ay is a long process, but we have to go for that process. Sa process po na yon, sa paglakad po natin sa kalooban ng Panginoon, nandoon, magkakaroon ng test, magkakaroon ng trials, magkakaroon ng persecutions, and even sufferings. Being in the will of God, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Kaya in the end, yung tagumpay at layunin ay magaganap sa iyong buhay. Kaya pagkatandaan natin, willing ka dapat to take the path of the will of God. Willing tayo na ang tahakin natin na daan ay yung kalooban ng Diyos. Take the path of the will of God. Ang pangalawa, dapat lakaran, dapat tahakin natin, una ay yung will of God. Ang pangalawa, dapat tahakin natin, ang lakaran natin, yung the command of God. Hindi lingid sa kaalaman ng mga disciples o kaya ng alagad ng Panginoon ang mangyayari sa Panginoong Hesus. So alam po nila na kung anong mangyayari sa Panginoong Hesus kasi ipaniliwanag, sinabi na ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang mga alagad. At hindi rin po lingid sa kanila na kung gano'n ang mangyayari sa Panginoong Hesus, ano naman ang magiging kalagayan nila. So alam din po nila yon. Ngunit nakita natin na patuloy pa rin ang pagsunod nila kay Jesus. Sa kabila ng alam po nila ang mangyayari kay Jesus at kapag nangyari yun, alam din nila ang magiging kalagayan nila. Pero makikita po natin dito sa passage na ito, tuloy pa rin ang pagsunod nila kay Jesus. Ang tanong bakit? Sapagkat iyon ang pinili nilang landas na tatahakin ang pagsunod sa utos ng Panginoon. At alam natin kung paano naging successful at fruitful ang mga disciples pagkatapos ng mga pangyayari. Kaya dapat sana sa ating pagsunod sa Panginoon, alam po natin ang utos ng Diyos. Sa ating pagpapatuloy ay marahil ay nakakaranas po tayo ng mga pagsubok. Bilang kasama po natin ang Panginoong Hesus, sana hindi rin tayo hihinto. Katulad ng pinakita po ng mga alagad ng ating Panginoon. Lahat po ay nagpe-pray kay Lord. Lalo na sa ating sitwasyon ngayon. Humihingi at inaasahan yung sagot ni Lord na, yes! Ang hinihingi natin at ang inaasahan po natin, ang sagot ni Lord is yes. At nagkukot ka pa, minsan, nung mga talata na ang may laman po, ang laman po ay yung pangako ng Diyos to demand from Him.
Marami talata po sinasabi po natin, kinukut natin yung salita na yon o talata na yon dahil tayo po ay humingi ng pabor sa Panginoon. Kaya lang, kapag hindi nangyari yung ipinanalangin o kaya yung gusto mo, nagtatampo ka at minsan nagagalit ka pa kay Lord. Yung tipo bagang dapat sundin ni Lord yung pinagagawa mo, hala, baliktad na. Yes, totoo na God has promises. Maraming pangako ang Diyos. God has promises and He is faithful to fulfill it to you. But along with these promises, may pinagagawa ang Lord. So maraming promises ang Lord, maraming talata niya na pwede nating panghawakan yun. Subalit, meron naman pong pinagagawa si Lord. Halimbawa ng mga promises na ito'y pangako ng Panginoon, subalit merong pinagagawa. Merong kaman ang Diyos na dapat sundin po natin. Ang halimbawa, yung eternal life. Ang eternal life po, buhay na walang hanggan, at ito po ang natanggap po natin na tayo po ay naging Kristiyano. Pero ano po yung pinagawa sa atin para magkaroon ng eternal life? We should accept Him, we should accept Jesus as our Lord and Savior. Pagdating naman dun sa blessings, lahat gusto po ito. Pag sinabing blessings, gusto po ito. Pero para magkaroon ka ng blessings, kinakailangan, you have to ask on His name and believe that it will be given. May kinalaman po ito sa ating pananampalataya. Kinakailangan paghingi po natin ng blessing ay kinakailangan hinihingi po natin sa pangalan ni Jesus ito. At tayo po ay maniwala na ito po ay ibibigay. So ibig sabihin, andon ang dapat matibay ang ating pananampalataya. Ang isa pang blessing o ilang halimbawa ay yung buhay na masagana, buhay na masaya, nga sabi nga, full life. Kung gusto mo ito, meron namang pinagagawang Panginoon. Merong utos po dito ang Diyos. If you want a full life, you have to seek first the kingdom of God and His righteousness. At lahat ng pangangailangan mo ay pawang ipagkakaloob ng Panginoon. So, ibig sabihin, merong promises, pero meron namang command ang Diyos, merong ipinagagawa ang Diyos. At ito yung dapat natin na iyong tatahakin po natin, sundin po natin yung command o yung utos ng Diyos. Tandaan natin, lakaran natin ang pagsunod sa command of God. Huwag kang matatakot. Tulad ng mga alagad, kahit na alam nila ang haharapin, ay nagpatuloy pa rin sila kasi command ni Lord. Naranasan mo, o kaya naranasan mo na ang blessing ni Lord. Naranasan mo na mas sa presensya niya. Hallelujah. Pero sa pagpapatuloy mo, may pagsubok, tutuloy ka pa ba? Dapat lang. Kasi kasama mo si Lord. At saka command ni Lord yon. So, let's take the path and obey the command of God. And the fulfillment of His promises will be ours. I repeat that. Let's take the path and obey the command of God, and the fulfillment of His promises will be ours. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. To conclude, kung ang expectation mo ay hindi nangyayari, huwag mong pipilitin na sumunod sa iyo ang Diyos. Ang lakaran mo ay yung will of God and the command of God. Sa sitwasyon natin ngayon at sa mga alalahanin na maari pang kakaharapin po natin. May sinasabi po sa Romans chapter 13 verse 1. Paraphrase lang po ito. Everyone must obey the government. Ika nga,
You have to honor and obey those in the authority. Kasi po, kasama po ito doon sa paglakad po natin sa kalooban ng Panginoon. Paglakad po natin doon sa will of God. At pagkatapos ito po yon, kasama rin po ito doon na dapat lakaran po natin yung utos or yung command ng Diyos. Dahil yung mga nakapwesto po o mga hinirang po din ng Panginoon, yung mga government officials po natin. So kasama po doon na tayo po ay susunod sa kalooban ng Panginoon. At ang dapat gawin po natin is everyone must obey the government. Kasama po yun doon sa paglakad natin sa command of God. May isa pa, which is, ito po yung talata natin, ating passage last week, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Sabi, being the people called in His name, humble yourselves, pray, seek His face, and turn away from wicked ways. Ang sabi po dun sa talata na yun, kapag ikaw na tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan, we have to humble ourselves and pray. We have to seek His face and turn away from our wicked ways. Ang pangako po ng Diyos dito, ang promise niya po dito is, I will hear from heaven, I will forgive their sins, and will heal their land. So kasama po pa rin dito sa pagsunod po natin sa kalooban ng Panginoon at doon sa kanyang command. Ito ang inuutos ng Panginoon na may kaakibat ng pangako. Hallelujah! Purihin ang Diyos. At ngayon, sa kasalukuyan nating sitwasyon, ay marami tayong naririnig, ano na kaya ang kakainin namin? Sana kaya kami kukuha? Paano na kaya ang bukas? Ano ang iinumin namin? Ang sabi nga doon sa talata, ano ang daramitin? Ano ang kakainin? Ano ang iinumin? Paano na? At yun ay mga katanungan na naririnig po natin sa ating kasalukuyang sitwasyon. Pero ang sabi sa Matthew 6:33, sa kanon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kinakailangan nga lang, ang utos ng Panginoon ay unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. So ang promise ni Lord dito ay idaragdag sa iyo ang iyong mga pangangailangan, pero may command ang God. Seek first the kingdom of God and His righteousness bago mangyari po yung pawang idaragdag sa atin ang ating pangangailangan. Kaya maging sa panahon po natin ito, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Pararanas ng Diyos yung kanyang pangako. Pero kinakailangan lumakad po tayo sa will of God. Ganun din sa command of God. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Marami siyang pangako. At nakahanda po ang Diyos na tugunin ating kahilingan at gawin niya yung kanyang mga pangako. Hallelujah. Manalangin po tayo. Lord Jesus, salamat po sa iyong mga salita na laging nagtuturo at nagagabay sa amin sa landas na aming dapat tatahakin. Salamat din maging sa araw na ito na inaalaala ang iyong matagumpay na pagpasok sa Jerusalem upang ganapin ang iyong pagliligtas sa amin. Sa mga nakikinig po ngayon, through your cellular phones, kaibigan, kung hindi mo patiyak na ligtas ka, pwedeng matiyak mo sa sandaling ito. Manalig ka kay Jesus at tanggapin mo si Jesus as your Lord and personal Savior. Bibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Siya ang paghariin mo sa iyong buhay. Maniwala ka pag ginawa mo ito.
you will experience a tremendous change in your life. Kaibigan, sumunod ka sa maikling panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako ay makasalanan, na kailangan ang kaligtasan. Patawarin mo po ako. At binubuksan ko po ang aking puso. At inaanyayahan kita, Jesus, na pumasok. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kaibigan, kung idinalangin mo ito na totoo at bukal sa puso mo, binabati kita, kapatid. Maging ang kalangitan ay nagbubunyi sa isang kaluluwa na nagbalik loob sa Diyos. Panginoong Jesus, iligtas mo rin po ang aming bayan sa COVID-19. Ikaw po ang tanging lunas sa aming bansang Pilipinas at sa buong mundo. Salamat po, Panginoong Jesus, sa inyong pagmamahal at kahabagan sa amin. Tunay na dakila ka at makapangyarihan, o aming Diyos. Matangyag ka po at mahayag ang iyong kadakilaan, ang dakila mong pangalan, at ang iyong kapangyarihan sa buong mundo. Maraming salamat po, aming Diyos. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang patuloy na pagliligtas ng Diyos Anak at ang pagsama ng Diyos Espiritu Santo ang siyang sumaatin mula ngayon at magpakailanman. Tayo po, lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpapalain po kayo. Stay home and be safe. Purihin ang Diyos. God bless you. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust in you alone. Higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. This life I lose, I will follow you.
I lose, I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. This life I lose, I will follow you. I will follow you. I will follow you. I will follow you. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment